the first time in history, posibleng isapubliko ng Ombudsman ang preliminary investigations nito sa mga kaso. Una sa listahan ang lumalawak pang iskandalo sa flood control projects. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo, nag-uulat ang live mula sa Quezon City. Joan, ano ang nagtulak naman sa Ombudsman para ito ay gawin? Corina, pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na i-livestream ang preliminary investigations ng tanggapan, lalo na kaugnay sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng kanilang transparency efforts, paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Kung pwede i-livestream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public, public in nature. Kaugnay nito, isa sa publiko na rin daw ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon sa 2016 at 2019 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva na nauna ng tinawag ni Remulla bilang surprise secret decision para raw matuldukan na ang mga haka-haka at usapin tungkol sa issue. It's public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Mga desisyon sa criminal at administrative charges ang ilalabas ng Ombudsman ayon kay Remulla. Sa usapin naman ng flood control scandal, formal nang inihain ng ICI ang kanilang recommendation of charges dito sa Ombudsman. Ani Remulla, bukas sila sa mga rekomendasyon ng ICI, kaya pwede na nila itong pag-aralan at itinuturing na rin nilang ripe for action. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Inaasahan din ng Ombudsman makakapagsampa na sila ng mga kaso sa Sandigan Bayan ngayong November 25. Kaugnay ang 6 na anomalous flood control projects. Isa na nga rito konektado sa SunWest Construction na co-founded ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. May matataas na opisyal din daw na sangkot at maaaring ma-indict sa mga magiging kaso sa Sandigan Bayan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino ang mga opisyal na ito. Maaari silang humarap sa mga kasong malversation, bribery, falsification at iba pang corruption-related charges. Salary grade 27 and above naman ang mga opisyal na maaaring kasuhan sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, 13 reklamo na kaugnay sa flood control scandal ang under preliminary investigation. Ang mga nasabing reklamo ay inihain ng DPWH at COA at kabilang sa mga sangkot dito ang government contractors na sina Sara at Curly Descaya, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Mayroon na ring initial reports ang Ombudsman patungkol naman sa 421 flood control projects sa bansa at sisiyasatin daw nila ang mga dokumentong hawak nila para makita at mapatunayan kung talaga ba ang ghost projects ang mga ito. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. So, Joan, wala bang nagtatanong sa mga media kasi simple lang mag-isip ang maraming tao, kung may makukulong ba? Posible ba yon? May makukulong ba bago mag-November 30? Corina, kanina sinabi ni Ombudsman Remulla na talagang dadaan sa due process lahat ng mga magiging pagdinig nila dito, lalo na kaugnay dito sa kaso ng mga flood control scandal. Pero sinisiguro daw nila na hindi nga matatapos itong pag-iimbestiga ng walang makukulong at walang big fish na mapapanagot sa likod nitong mga ghost and anomalous flood control scandal. So yan yung aabangan natin sa patuloy pa na pagsisiyasat ng Office of the Ombudsman at maging ng ICI. Corina. Okay, maraming salamat si Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.